Yan, okay na. Dami na yan. Ang sarap yan sa kamaris at bagoong. Lasang spare ribs. Ju, nangarap ka na naman dyan, ha? Kuya, Oh. ano to? Bertie, Kuya, dinedemanda na ako ng bangko. Hindi raw kayo nagbabayad na amortization ng sasakyan. Tsaka ba't yung van sa labas wala? Bertie, pasensya na. Wala na ang van. May nanloko sa amin eh. Kuya, paano yan? Ano na gagawin ko? Hanggang ngayon, hindi ko nga matagpuan si Bert eh. Pero babawiin ko yun sa kanya. Ferdy, huwag ka mag-alala. Gagawa namin ng paraan. Eh, kung alam ko lang ganito ang mangyayari, kuya, sana hindi na ako pumayag na co-maker nyo eh. Sige, pasensya ka na. Gawin yung paraan, ha? Kuya. Pasensya na kayo. Pero babangon tayo. Pinapangako ko. Kakayanin natin to. Kakayanin natin. I'm sorry. Na makaranas tayo ng ginawa sa buhay. Hindi ko na muling inakala na maghihirap pa tayo ng ganito. Mas matindi pa. Kasalanan din naman natin eh. Kung nag-ipon lang tayo nung marami pa tayong kinikita, may magagamit sana tayo. Kaso hindi. Akala natin hindi mauubos ang pera. Gusto ko lang namang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Pero ngayon, Willard, ano ba nangyayari sa atin? Siguro talagang sinusubukan tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag. Kayanin natin to. Huwag tayong padadaig sa hirap at problema sa buhay. Kakayanin natin to kung magkasama tayo. At hindi tayo nag-aaway, di ba? Di ba, Edna? Willard, paano ba tayo makakawala sa ganitong buhay? Wala na, Diyos. May awa, Diyos. Edna. May awa. Sa mga panahong nakasadlak sila sa hirap, na-realize na Edna at Willard na hindi sila dapat mag-away kundi magkaisa. Bilang mag-asawa, dapat magkatuwang sila sa pagharap sa mga problema. Kaya naman, sinikap ni Edna na tulungan si Willard sa paghahanap buhay. Ma'am, si Abby po ako. Naalala niyo po ba yung isa sa tinitrain niyo sa hotel noon? Kamusta na? Nasa networking pa rin po ba kayo? Oo. Oo, medyo humina lang konti, alam mo na. Pero andun pa din. Ay, naku po, ma'am. Mabuti pa po kayo kasi yung iba, wala na po talaga, ma'am. Yung van po ninyo, kasi nakarating sa office natin, totoo po bang nakarnap? Nakarnap? Opo. Oo, parang ganun na nga. Pero ano, may lead na yung mga police. Mara-recover na rin namin yun in no time. Mga 2 years na yun nawawala eh. Ay, marami po yata kayong dala, ma'am. Marami po yata kayong pinamili. Ay, hindi. Kasi may kaibigan ako na nagnenegosyo kasi din to. Ngayon, nagpapatulong sa akin. Wala naman ako nagagawa sa bahay eh. Bili ka, oh.
Ay, pasensya na po kasi nagmamadali ako. Papasok na po ako. Paano po? Sige. Sige po. Kuya, tignan mo yung bagong produkto ni Mami, oh. Ju, anak. Ay, sila po. Willard, anong nangyari? Nakita na ba yung van? May pasa na rin ni Bert yung van sa ibang tao. Tinrace namin yung mga pinagpasahan niya pero hindi namin makita eh. Ang sabi ng investigador, wala na yung pag-asa. Mukhang malabo na. O mga anak, may dala ako ni Chun Manok. Halika, pagsaluan natin. Oh, masarap to habang mainit pa oh. Halika, dito na kayo. Eh, si Pipo, napadala na ba ng allowance niya? Ha? Hayaan niyo mga anak. Kapag nakakomisyon ako ng malaki, dadalawin natin ang ate niyo sa Los Baños. Tapos mag-picnic tayo. Swimming sa resort. As mag-uwi na, bibili tayo ng mga prutas. Tama na nga yan, Dad. Lagi ka na lang nangangarap ng gising eh. Hindi naman totoo. Wala naman nangyayari sa buhay natin ah. Sinusumbatan mo ba ako? Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo, Dad ah. Mahirap na tayo, Dad. Halos hindi niyo na nga kami pag-aaral eh. Tapos may isip niyo pa mag-picnic. Wala ka talaga respeto. Bastos ka ba daw? Ano yan? Ay! Willard! Willard! Yung mga laki kang walang respeto! Tama na yan. Huwag mong bastusin ang daddy mo. Willard, tama na. Alam nyo, hanggat maaari, ayaw namin ng daddy nyo na hindi namin maibigay ang pangangailangan nyo. Masakit para sa amin na mabigo kayo. Pero sana intindihan ninyo, hindi na iba na ang sitwasyon natin ngayon. Mahina ang negosyo namin. Minsan, meron, pero madalas wala. Gusto namin malaman ninyo na gusto namin ibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo. Masakit para sa amin na nahihirapan kayo. Ano ba? Kakayanin natin ito. Pamilya tayo eh, kayanin natin to. Sa mga panahong halos kaliwat kanan ang problema ng mag-asawa, sa kanilang mga anak humuhugot ng lakas sina Edna at Willard, lalo na nang dumating ang sunod-sunod na trahedya sa buhay nila. Halos magkasunod na namatay ang ama ni Willard at ang ina ni Edna. Dagdag pa dito ang pagpisan sa kanila ng kapatid ni Edna na may taning din ang buhay. Tito, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Malapit na. Kailan? Diyos lang nakakaalam kung kailan yung takdang panahon. Sabi ni Jesus, hindi daw kayo mamamatay. Paano mo nalaman? Sabi ng mga angels na friends ko, sina Angelic and Emin. Yan, Tito. Ganyan ba? Mami, may sulat po. Kabila. Tapos, ano yan? Court order. Kukunin na ng bangko ang lahat ng makukuha nila sa ari-arian namin. Kapalit ng van.